ka na ikay mawiwili. So mga par, marami nga po ang nagalit sa corner ni Jason Bison matapos ang controversial na stoppage nila sa laban kontra kay Oscar Collazo. Tinigil kasi ang laban mga idol, kung saan lumalaban pa si Bison sa kampiyon. Nakikipagpalitan pa ito ng suntok kay Collazo pero biglang hininto ang laban. Well, sa totoo lang mga idol, hilaw na hilaw talaga ang stoppage na yon. At bakit natin masasabi ang ganung bagay? Dahil bawat tapon po ng suntok ni Bison kay Collazo, nasasaktan ito mga idol sa challenger. Ibig sabihin meron pa talaga pag-asa na makasungkit kahit isang suntok lamang ang Pinoy para inakaut itong kampiyon. Bagamat ayon naman sa corner ni Bison, ginawalan daw nila ito para protektahan si Bison sa punishment na tinatanggap nito kay Collazo. At ayon kay Bison mga idol, dismayado man nito sa desisyon ng kanyang corner, pero malaki daw ang respeto niya dito mga idol dahil bahagi daw ito ng kanyang team. Bagamat ayon naman sa source natin mga boss, galing mismo sa kampo ni Bison, nagsabi pala ang corner nito sa official na ihinto ng laban. Malamang ito ang time na pinapaulanan ni Collazo ng suntok itong si Bison, pero nang bumawi ang Pinoy ng suntok mga idol, gusto ng corner ni Bison na bawiin ang kanilang sinabi, pero sabi ng official mga idol, irreversible na daw ang desisyon. Kumbaga hindi na pwede bawiin na hinto ang laban, kaya hininto ang laban mga idol, kung saan pa si Bison ang sumusuntok kay Collazo. Pero nasasayangan talaga tayo mga idol dahil unification kasi ang laban. Bibihira lang ang pagkakataon na to na mapalaban ng Pinoy sa world title fight, tapos hininto pa ng premature ang laban. Pero gayon pa man mga idol, may valid reason naman ang corner ni Bison. Kung nakita nila na merong threat na sa kalusugan ni Bison, kailangan na talaga ihinto ang laban dahil ang pinaka-importante sa lahat mga idol, ang maging safe lang talaga ang Pinoy boxer. Samantala matapos nga po ang big win ni Terence Crawford sa laban nito kay Canelo Alvarez, kung saan mga idol, pinatunayan nito ang kanyang galing bilang isang legend ng boxing sports. Bagamat sa naging tanong naman kay Oscar De La Hoya mga idol, kung sino ba daw mananalo sa laban ni Manny Pacquiao at Terence Crawford sakali nagharap sila sa pareho nilang prime sa bakbakan, hindi man lang nagdalawang isip si De La Hoya mga boss. Pinili talaga nito na mananalo si Pacman sa laban nito kay Crawford. Ibang level pa rin daw si Pacman sa kanyang prime. Malamang mga idol, pinagbasihan ni De La Hoya ang kanyang desisyon dahil isang mover na fighter si Pacman. Ito ang estilo ng boxer na hirap talaga makipaglaban si Crawford, yung magalaw na kalaban. Kagaya na lang sa estilo ni Madrimov, maliit lang pero pinahirapan si Crawford dahil magalaw ang estilo nito sa ibabaw ng lona. Flat-footed kasi si Canelo mga idol, kaya naging easy work lang kay Crawford na talunin ng Meksikano sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, dating heavyweight top contender si Luis King Kong Ortiz panalo sa kanyang comeback fight via round 1 knockout, kung saan kagaya sa inaasahan natin mga idol, minaso ulit ni Ortiz ang kanyang kalaban. Ang lakas talaga nitong si Ortiz mga boss. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, kasi edad na po ni Ortiz si Manny Pacquiao, 46 anyos na pero kumakamala pa rin sa bakbakan. Sumikat itong si King Kong Ortiz mga idol, matapos dito pahirapan dati si Deontay Wilder para sa WBC title fight sa heavyweight. Mahirap pa rin kalaban itong si Ortiz mga idol kahit matanda na. Meron kasi ito sapat na lakas na kaya magpatulog ng kalaban.